ay ating pong inalala ang 157 taon anibersaryo ng pagkatatag ng ating parokya. At sa ating pagdiriwang na taong iyon o na ating pagkatatag ay nagkaroon po tayo ng mga panayam. Panayam una sa kasaysayan sa pag-iyon ng ating simbahan bilang isang parokya. Simbahan natin noon hanggang sa ngayon. At isa pa rin po na naging panayam ay ang karanasan ng paglilingkod simula noon hanggang ngayon. At sa panayam na yan, nag-iiwan ng isang panawagan ang ating Panginoon na kung ang ating pananampalataya, maging ang ating simbahan ay umunlad simula noon hanggang ngayon, nais ng ating Panginoon na ipagpatuloy ang pag-unlad ng ating sambayanan, pag-unlad ng ating pananampalataya. At ang pag-unlad na sinasabi ng ating Panginoon ay isang pagkakataon na magdala natin ang ating pamayanan sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. Kaya may iniiwan siyang misyon. Ang misyon na iniiwan niya sa atin na magiging gamay natin upang maisulong ang ating parokya ay ang ipahayag ang mabuting balita sa ating pamayanan. Ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating parokya, sa ating mga barangay, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga tahanan, ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Ipangaral ang kabutihan sa loob ng tahanan at maging sa labas ng tahanan. Ang ipakita ang pagmamahalan sa bawat isa sa ating pamayanan. Yan ang ating misyon. At sa ating misyon, ipinapanawagan ng ating Panginoon na sa pagtupad natin ng misyon, ituon natin lagi ang ating mata, ang ating isipan, ang ating puso sa misyon na yan at tinitiyak magiging maganda at uunlad pa ang buhay natin bilang isang parokya. Sabi nga nung panayam, let us remain focused. Focus sa misyon. Focus sa hangarin ng Diyos. Focus sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Ang pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal. Ang pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. I-focus natin ang ating mata, ang ating puso, ang ating kalooban sa hangarin ng Panginoon na madama ng bawat isa ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa araw-araw. Focus. At ito ang meaning niya sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Isinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ng mabuting balita, patawarin ng kasala, gamutin ang mga may karamdaman. Pero ang kabilin-bilinan niya, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkol. Huwag kayong magdala ng pagkain, balutan, salapi o tumputan o bihisan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito secondary lang sa pagtupad ng misyon. Kaya hindi pwedeng maglihis sa atin sa pagtupad ng misyon ng mga alagad. Kaya huwag niyong intindihin ang salapi, ang pagkain. Bahala ang mga tao dyan na inyong magbimisyonan. Bagkos ang naging nyo lang ay tungkol para magamit ninyo sa paglalakbay at magsandalyas kayo para maging maayos sa inyong paglalakad. Pero ang salapi, ang pagkain,
panuntutan kami na kung sa ay secondary lang, pangalawa lang yan. Sa pagtupad ng misyon ay huwag nang alalahanin. Bahala ang mga taong minimisyon ang mag-alala yan para sa iyo. Sapagkat kung ating tutuparin ng misyon, ang mga bagay na ito ay pwedeng maglihis ng ating mga paningin, maglihis sa paningin ng mga alagad, maglihis sa kanilang kagustuhan, kaya mawawala ang focus nila sa misyon. Mga kapatid, baka sa ating paglalakbay upang maisulong ang ating parokya, baka tayo'y maligaw din, baka tayo'y hilangin din na mga iniaalay sa ating ng mundo at mawala ang focus natin sa misyon na iniiwan sa ating ng Panginoon. Kaya pag sumikapan po natin mga kapatid, isa lang ang nais ng Panginoon. Focus sa misyon. Misyon na magpapaunlad ng ating pananampalataya. Bubuhay ng ating pananampalataya upang tayo makasulong bilang isang parokya, bilang isang simbahan, kalikunan ng mga mananampalataya. Doon lamang natin ituon ang isip at kalooban natin. Huwag sana itong pahadlangan na mga iba't ibang alalahanin natin sa buhay. Huwag sana itong mahadlangan ng iba't ibang hamon ng buhay. Bagkos sa gitna ng hamon at alalahanin, manatili pa rin tayo nakatuon sa ating misyon. Ang ipangaral, ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Sana naman mga kapatid, yan ang ating mapagsumikapan sa araw-araw. Nakuna ang ating parokya, lumago na ang pananampalataya, simula noon hanggang ngayon. Sana hindi pa natin itong palaguin sa mga darating pang panahon. Gawin natin buhay ang ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging isang alagad na nagpapahagi ng pagmamahal, ng pagkalinga ng ating Panginoon. Pagsumikapan natin na tayo maging instrumento ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa atin. Maramdaman ng bawat isang pag-ibig, maramdaman ng bawat isang pagkalinga na nagmumula sa ating Panginoon ngayon at magpasawalan hanggan.